sa aming sala kami patawarin. Ikaw at nawa sa iyong bayang mahal, ang iyong pag-ibig at abang. Makinig o bayan sa tinig ng Ama, buksan niyo ang puso at isipan. Dumating ang panahon ng pagliligtas sa kanyang bayang nagkasala. Kami kaawaan o Panginoon, sa aming sala kami patawarin. Ikaw at nawa sa iyong bayang mahal, ang iyong pag-ibig at habang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihing sinila ng mamangis na hap. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinupdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Israelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango
na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila ay mayroong tagutom na ipinarating itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila ay may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga paa nito ay nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya ay pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya ay subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya ay tutubusin. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala. Sa buong lupain, si Jose ay ginawa niyang katiwala. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Kunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halik kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakitingnan nyo nga muna yung katabi ninyo. Okay, matakot. Tingnan nyo naman, no? Mamaya, huling kita nyo na yan, eh. Di ba, no? Pero tingnan nyo lang, kasi ano ba ang nababakas sa ating mga pagkatao ngayon? Ang kailangan natin, no, na pagnilayan, ano bang mas namamayani at kailangan mamayani? Baka kasi nababalot na tayo ng takot dahil dito sa COVID, no, virus na ito, no? Baka natatakot na tayo. Pero bakit nga tayo matatakot? Kasi ang kailangan ay mas manampalataya. Hindi takot, kundi pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan. Pero kaakibat ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay iba yung pag-iingat. Hindi lang para sa sarili natin, kundi maging sa kapwa natin. Sabihin niyo nga po, nagtitiwala ako sa Diyos. Yung tiwala, sasamahan natin ng gawa. Sasamahan natin ng pagkilos para sama-sama nating maharap at malampasan ang pagsubok na dala-dala ng virus na ito. Sabihin nyo nga po, pagsubok. Bira nyo, no?
sinusubok tayo ng matindi. Ngayon, sa pamamagitan nitong virus na ito. Balikan ko ulit. Gagamitin ko yung term, sinusubok tayo. Sa pagsubok, sa pagharap sa pagsubok, mayroon tayong mga pagkilos na dapat gawin. Hindi tayo pwedeng walang pakialam kasi apektado lahat. Biruin nyo, no? Kala mo, doon lang eh. Kala mo sila lang. Pero ngayon, buong mundo, alerto. Buong mundo, apektado. Meron nga isang virus, di ba? Na hindi natin nakikita, na nakakahawa din. Di ba? Ang kasalanan ay isang uri ng virus. Kapag ginawa mo, nakakahawa, na hindi mo napapansin, hindi mo nakikita, pero kapag gumawa ka ng kasalanan, may nahahawa, may nadadamay na iba. At yun yung iniiwasan natin. At dapat iwasan. Kaya nga, pangalagaan ang sarili. Okay po ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, di tayo dapat matakot. Lalo pa, no? Sa mga deboto ng Poong Nazareno, hindi dapat matakot, pero hindi pwedeng ipagwalang bahala ang mga pag-iingat na dapat gawin. Ngayon, ano ba ang pwede nating mapagnilayan? No? At saan tayo nais dalhin ng Poong Nazareno sa atin pong mga pagbasa, kaugnay ng mga nangyayaring ito sa atin. Pwedeng, no, sa Ebanghelyo, dito tinuturo ng Poong Nazareno kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano ka-generous ang Diyos sa tao. Kasi sabi, no, gumamit ng talinghaga, yung talinghaga ng ubasan. Ang mundo, ang ubasan ng Diyos. Inayos niya yan. No, tinamnan niya yan. Pagkatapos, dahil sa kanyang kabutihan, ipinagkatiwala niya ito sa tao. Yung pamamahala, ipinagkatiwala niya sa tao. Kaya nga, katiwala. Sabihin nyo nga po, katiwala. So, pag ikaw ay piniling katiwala, ibig sabihin, pinagtitiwalaan kita. Ibinibigay ko ang aking tiwala sa iyo na magagampanan mo ang aking mga bilin. Aayusin, pangangalagaan. Okay. Anong ginawa ng mga pinagkatiwalaan? Nakalimot o sadyang kinalimutan na anumang mayroon sila, anumang pag-aari mayroon sila, hindi kanila yan. Ipinagkatiwala lang sa kanila. Pero nakalimot, ano ang mas nangibabaw? Pagiging ganid. Sabihin nyo nga po, ganid. Ano bang ibang term ng ganid? Swapang. No? Pagkaswapang, pagkamakasarili, ano pa bang ibang salita? Pero maganda na yung ganid eh. Di ba? Matinding pagkaswapang yung ganid. Na hindi iyo, pero inaangkin mo. Hindi iyo na dapat ipinamamahagi mo, pero sinasarili mo. Sarili mo lang ang iniisip. Ano nangyari sa unang pagbasa? Ito yung kwento ng magkakapatid. Anong nangyari? Dahil sa kanilang pagiging makasarili, sa inggit, sa selos, kay Jose, binalak nilang patayin yung kanila mismong kapatid. Hindi pinatay, ipinagbili, ibinenta. Pero magandang masundan yung kwento, no, itong magkakapatid na ito itong paglalakbay ng Israel. Kasi may magandang plano ang Diyos. Pangit sa umpisa, pero may magandang plano. Nanaig yung
pagiging swapang, pagiging makasarili, pero may magandang plano ang Diyos. At ganoon din sa atin. Sabi ko nga, sa nangyayaring ito, alam niyo, pwedeng ang sanhi o dahilan kung bakit merong virus ngayon, dahil sa pagiging ganid ng tao. Ngayon, dahil sa virus, dahil sa mga fake news, dahil sa mga term, meron tayong community quarantine, meron tayong community lockdown. Anong imbis na, sabi nga, huwag magpanik. Pero anong ginawa? Nagpakaganid. Bakit? Nag-hoard ng nag-hoard. Nagpanic buying yung mga may pang-buying. Yung iba daw kasi hanggang panic lang walang pambay. No? Pero ngayon, talagang sabi, nagkakaubusan. Anong pinaiiral? Ganid. Alam mo nang kailangan ng tao ng mga face mask, pero ngayon, magkano ang face mask? Aanin mo yung kita mo kung lahat naman ng tao mamamatay na. Ikaw na lang matitira dito, aanin mo yung yaman mo, kumita ka, ngayon talagang instant billionaire. Yayaman yung mga gumagawa ng alcohol, yayaman yung mga gumagawa ng face mask, at the expense of yung mga mahihirap na hindi makabili. Pero minsan, mas bilib ako sa mahihirap Tinan mo yung katabi ninyo, matapang. Walang face mask, hindi nahahawaan. Malakas ang resistensya. Kasi nga, kahit walang virus, hindi nakakakain Di ba? Pero nabubuhay. Di ba? Yung mayayaman, yung mga may pambili, hindi lang makapagmerienda, lupay-pay na. Minsan bibigyan, dito sa paligid ng Quiapo, talagang matindi kasi. Pero lang naman yun baka ma-out of context tayo Pero yung sinasabi ko lang, hindi pwedeng pairalin yung pagiging ganid sa panahong ito. Kaya tayo din mismo Di ba? Ano bang, mas nagiging ganid ba ako? Makasarili ba ako ngayon? O mas kailangan isipin yung kapakanan ng iba? Kung at least, kung ako magka-virus, ako na lang sana, wag na sana akong makahawa. Isipin ko na lang, hindi dapat makahawa. Diba? Tapos matataranta tayo, matatakot tayo. Sasabihin natin, pinaparusahan tayo ng Nazareno. Hindi. Hindi ito gawa ng Nazareno. Gawa ito ng pagiging ganid ng tao. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganid, Ang tamo, ayaw maniwala. Pero, hindi naman ako ganid Pero, pag nilayan mo, yung uri ng pamumuhay mo, diba? Baka doon din patungo. Tapos tingnan natin, Kasi parang napaka-nega Diba, Napaka-negative ng nangyayari sa paligid. Pero titingnan din natin, may magandang plano ang Diyos dito. Bakit? Tingnan mo, isang buwan walang pasok. Diba, dineclare, Isang buwan walang pasok, isang buwan wag na muna, ina-avoid, diba, Wag munang mag-party-party, wag munang mag-gathering, wag munang kung ano-anong ginagawa natin. Ano ibig sabihin? Yung iba nga po, sa ibang bansa, sa mga Pilipino natin, nanonood sa Facebook Live ngayon, kasi may mga bansa na walang misa dahil sarado talaga ang mga simbahan. Isang buwan. Tingnan nyo, kung hindi pa nagka-virus, hindi kayo matitigil sa pagtatrabaho. Pinagpapahinga kayo, ayaw ninyong magpahinga kasi sayang ang kikitain. Kinailangan pang magka-virus para lamang mapirmi tayo sa bahay. Ngayon, ina-advise, mga kabataan,
mga estudyante, walang lalabas, manatili kayo sa bahay. Kinailangan pang magka-virus para manatili kayo sa inyong mga tahanan at mas magkaroon ng mahabang oras na magsama-sama, magkita-kita ang pamilya na hindi nagkikita-kita kasi lahat busy. Yan nyo, di ba? May magandang nangyayari. Kung titingnan mo lang, lalawakan mo, no, napakabuti ng Diyos. Para sa kabila ng mga pangit na nangyayari, gumagawa siya ng paraan para mas maging maganda ang resulta nito. Kagagawa ng tao, pero gagawa ng paraan ng Diyos. Pero yun, ngayon din, no? Isang buwan, magpapahinga ang kalikasan na hindi natin pinagpapahinga. Maging ang hayop. Di ba ito, no? Mga tourist destination, pahinga ngayon. Kalikasan, pahinga. Di mo? Sinira natin ang kalikasan, di ba? Nawala yung mga puno, nawala yung kagubatan. Wala tayong panlaban. Kasi sinira natin yung cycle eh. Di ba no? Yung cycle na kailangan may palaka para may uubos ng lamok. Di ba? Yung ganun ba? Yung cycle. Kailangan ng puno para mayroong sumisip-sip na mga pollution. Tinanggal natin. Ngayon, magpapahinga din ang kalikasan mula sa paggamit ng tao. Diba? Sa mga zoo, diba? Yung mga hayop, hindi nyo pinagpapahinga yan. Ngayon, pahinga sila kasi wala munang tao. Lalo tigit, yung tao, kailangan ng pahinga. Pinili tayong katiwala ng Diyos, pero hindi niya tayo ginawang robot. Katiwala na kailangan tingnan yung kanyang mga gawain. Ang katiwala, binigyan niya ng isang araw ng pamamahinga, magpahinga. Sabi nga po ng Department of Health, ang panlaban talaga dito, ma-prevent natin, kailangan malakas ang resistensya. Mag-exercise, kumain ng tama, matulog ng tama, mag-personal hygiene. Yun lang naman din. Doon, unti-unti, kasi pag wala nang mapuntahan ng virus, kusa itong maglalaho. Kusa itong mawawala. Kung pairalin natin ng pagpanik na magtutulak sa atin, maging ganid, malamang mas mabilis ang pagkalat ng virus. Ulitin ko po, hindi ito kagustuhan ng Diyos. Ito, marahil, ay resulta ng ating mga desisyon, ng ating pagiging ganid. Huwag matakot, huwag magpanik, manampalataya sa Diyos, tuloy ang buhay. Amen? Minamahal ko mga kapatid, habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon ng Ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan.
Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at sa halip ay palakasin ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ubasan, pagpalain mo ang aming mga buhay. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya at ang mga panalangin ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at sa lahat ng panalangin na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Jesu Kristo na naglingkod sa taong mahal, buong puso ang sarili mo'y inialay. Aking buhay pagpalait bihagin upang iyong alipin, manatili sa pag-ibig mo, Panginoon. Munting ang handog ko sa iyo, sa tingin mo halaga ay higit sa ginto, pagkat Diyos ko tangi mong hinahanap, sa pag-ibig magiging tapat ang puso ko. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang labdahin tumawag sa ating Panginoon ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.
kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.